katawan ng ina. At sa kabila naman ito ay nakita ng balik na walang tao. Anong lamig? Anong lamig ng sahig? Naramdaman niya ang sigis ng lamig ng kanyang buto. Mula sa nababalot na katawan ni Mili, ay hinila niya ang kumot at itinakip sa sariling katawan. Bahagyang gumalaw ang kapatid. Naawa siya kay Milingki at ang kalahati ng kumot ay ibinal sa katawan niya. Inay, bakit wala ka si tatay? Anong oras na ba? Ewan ko, matulog ka na, anak, at bukas ay magpaparuta ka ng mga makulang ginawa mo. Magkakarian kami ng bangka ni Mili. Ang aking malalakit matitibay, hindi masasira ng tubig. Dali-dali siya nagbangon at pakapaka pa sumiksik sa pagitan ng kapatid at ng kanyang ina. Hindinaan niya ang kanyang kamay sa pagitan ng baywang at isipan. Naramdaman niyang bahagyang pag-aangat ng paliwang bisig niya. Siya, matulog ka na. Ngunit ang batay hindi natulog. Mula sa malayo'y naririnig niya ang magibis ng malakas na hangin at ang ulang tangay-tangay noon. Marahil na hindi na uwi ang tatay ngayong gabi. Saan natutulog ang tatay kung hindi siya umuwi dito? Sinipat niyang mukha ng ina upang alamin kung makapit. Ngunit sa karimlang ay hindi niya makita. Bagas siya tuluyan nakalimot, ang kahuli-huli lang larawan sa kanyang balintataw ay ito. Tatlong malaking bangkang yari sa papel, inaanod ng baha sa kanilang tapat. At samantalang pumapailan lang sa kaitaasan ng kahuli-huli ang pangarap ng bata. Ang panahon ay patuloy sa pagkakasira. Ang munting bahay na pawid ay patuloy sa pagliliwanag at pagdidilip sa pananahimik at pag-uumugong sa pagbabata na walang awing hampas ng hangin at ulan. Ang kinabukas ng pagkakapisan ng kapal ng mga bangkang mapalay. Ngunit kakaibang kinabukasan. Pagdilat ng inaantok ng batang lalaki ay nakita niya nag-iisa siya sa higaan. Naroon ng kumot at unan ni Miling at ng kanyang ina. Inay, Mili, Isang kamay ang tumantay sa kanyang balikat. Anak, Nang magtaas ng paningin ay nakita niya si Aling Berta, ang kanilang kapitbahay. Hindi niya maunawan ang tinindong tila naaawa. Aling Berta, bakit nandito kayo? biglang na parang ang nalalabi pangantok. Gising na gising ang kanyang ulira. Naroon ang asawa ni Aling Berta. Gayon din sila Mang Pepe, si Aling Adi, si Feli at si Dorin. Si Pepe. Nakita niya ang kanilang bahay halos mapuno ng tao. Bakit ang daming tao? Nasaan si Inay? Naingkaplutan humanap ang bata kay Miling at sa ina. Sa isang sulok, doon nakita ng bata lalaki ang kanyang ina na nakalikmo sa sahig. Sa kanyang kandungan ay nakasugsog si Tito, at ang buhok nito ay walang tigil na hinahapos-hapos ng kanyang ina. Inay, Mukha ng kanyang ina ay nakita ng bata higit na pumutika sa rati. Ngunit ang mga mata ay hindi pumuputok, nakatingin sa wala. bakit? Inay, ano nangyari? Ano ang nangyari, Inay? Bakit maraming tao rito? Ngunit tila hindi siya narinig na kausap. Ang mga mata ay patuloy sa hindi pagsika. Ang kamay ay patuloy sa paghaplos sa buhok ni Tito. Inay, sumagot ka. Nagugulumihan lumapit ang bata kina Mang Petring at Aling Feli. Pag-uusap nila ay biglang natigil na siyang nakita. Kawawa naman, kawawa ang bata. 15 ang lahat ng napatay. Bakit po? Ano po yun? Sinong napatay? Pakisagot po. Walang sumasagot sa kanya. Lahat ng lapitan ay nainit-init ang labi. Pinatong ang kamay sa kanyang balikat o kaya hinahaplos ang kanyang buhok. At wala na. Bakit? Hindi niya matanda kung gaano katagal bago may magdatinang pang mga tao. Handa na ba kayo? Ngayon din ay magsialis na kayo. Kayo ihatid ni Kapitan Sidro sa Pook Maligtas. Walang may iwan, isa man. Bago lumubog ang araw, sila'y papasok dito. Kahit walang maaaring maiwan. Matagal bago naunawaan ng bata kung ano ang nangyayari. Sila'y palabas na sa bayan. Silang mag-iiba. Ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ang maraming tao at ang kanilang balutan. 15 na patay kagabi Sa labas ng bayan. sa sugupaan ng mga kawal at taong bayan. Sa paulit-ulit na salita ay sa sarili-saling ba ng pag-uusap kanilang batid sa kanilang bayan. Sa 15 na kapatay kagabi ay kabilang kanyang ama. Sa labas ng bayan, sa sugupaan ng mga kawal at taong bayan. Nag-aalinlangan. Ang batang lalaki lumapit sa kanyang ina na magbibigat ang mga paa sa pagtakda. Inay, bakit pinatay ng mga kawal? Ang tatay? Bakit Inay? Yun din ang nais kong malaman, anak. Yun din naman ang nais kong malaman. Samantala, sa bawat takbang na palayo sa bahay, napawid at sa munting bukat na kanyang tahanan. Ay nararamdaman ang agwat ng kulina sa kanyang kabataan. Ang gabi yaon ng mga tagundong at sikwa, Ang mga pangarap at nakiyabukasan ng mga mamang patay.
Ang gabi nga o kahuli-huli lang sa kabataan sa singkit lamang tumagal. Ang araw ng kamanibig, hindi ng pangabatang makapagawa ang hinahanap ng problema. Kaya nga ba't sa tuwi ako makakita ng bangkang papel, Ay nababalik sa akin dito ang isang batang lalaki. isang batang lalaking gumawa ng tatlong malalaking bangkang papel na hindi nga napalutang kailanman.